We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang One Western Visayas, masaligan sa Saran sang kamatuoran kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlotte Tan. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Kako namin yung kapuso, Eden Prietos live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, power interruption o kon brownout nagluntad sa pila ka lugar sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Kausa sang pagkadula sang supply sang kuryente padayon pa nga ginatumod. Perte nga perwisyo. Pila ka mga negosyo nagreklamo sa huol nga dala sang brownout. Nakatutok John Sala. Natrasar ang operasyon sa sininga laundry shop sa Mandurriao, Iloilo City sang hinali na patay ang kuryente kay ina sang udto. Ang mga ginalabhan ni Rochelle na stuck. Kinahanglan sini nga hulaton nga magbalik pa ang supply, gani ginabisuhan na lang sini ang iban nga mga customer nga magbalik na lang. Nagakabalaka man ini nga magubang ilang mga laundry machine sa pagpatay siga sang kuryente. Lagi di gadili ako obra dayon natas nga makatapos sang obra ko hindi matapos kay gano sa bala gabalik naman sa opisa. Yun natas nga matapos bala gadugay. Ginkumpirmar sa More Power Iloilo nga nawadaan ang supply sang kuryente ang mga lugar sa idalom sang Molo Feeder 3 kag Molo Feeder 5 pasado alas 12:41 kaina sang udto. Ginsundan man ini sang pagkadula man sang kuryente sa mga lugar sakop sang Haro Feeder 1 alas 12:45. May impormasyon man nga nag-trip off ang Santa Barbara Miagao 69 kV line apang gina-verify pa ini sang More. Padayon pa man sila nga nagapakig-angot sa NGCP kung ano ang posible gintunaan sa pag-trip off. Nag-coordinate kita sa National Grid Corporation of the Philippines or NGCP as to kung ano ang root cause no sa sining pag-trip off sang aton nga feeders. Kay ang ining report nga ni may information kita nga nag-trip ang Santa Barbara, Miagao 69 kV. Madasing man nga nakapangayo sang clearance ang More sa NGCP kag nabalik ang supply sang kuryente sa apektado nga mga lugar alauna sang hapon. Upod kay Hans Discierto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga puso, duha ka truck nga may karga kalamay ginaligar gin-hijack sa banwa sang Murcia Negros Occidental. Yaring balita ang ditutukan ni Irene Pedreso. Wala na ang karga nga kalamay sang duha ka truck sang ginbilin kay inas sang aga sa banwa sang Murcia sa mga ginaalgar armado nga mga persona nga ginatudlo nga nagpang-hijack sang trucking sang kalamay. Suno sa isa sa mga driver sang truck. Ginasundan siniya ang isa pa kaupod sini nga driver sang ginparahan sang 5 ka armado nga persona. Sa kanila, sila na ginabaklin ako mo, sila na dayon nagdala sang salakyan. Basta gimbilin, bagay kami mga estimate ko, alas 3. Ginapahayag na sa La Carlota City, ginlambatan ang duha ka truck kag gindala sa isa ka lugar. Agot idiskarga ang kalamay. Anti sila ginbilin sa Murcia, may karga nga tag 500 kasako nga kalamay ang kada truck. Suno sa kapulisan, ginatrack na sa GPS ang truck kung sa diin ini posible nga gindala sa mga ginatudlong suspect. Amo na ma'am ang gina-coordinate namon sa tag-iya gid sang truck para sa dugang gid sa investigation pa. Ginapulubanta nagabalor sang 3 million pesos sa mga nadula nga kalamay. Magapabili na mga driver kag pahinante sang tracking sa Murcia Police Station samtang nagapadayon ang investigasyon. Upod kay Ruel Bangoy ay Lynn Pedreso. 1 Western Visayas. Patay na sang makitaan ang 72 anyos nga si Laibe Burgos sa isa ka abandonado nga balay sa barangay Bakay, Dumangas, Iloilo. Suno sa kapulisan, ginbuno sang sospek nga si Romeo Di Fiesta, 60 anyos, ang biktima.
Base sa investigasyon, nagbaisay ang duwa bangod ginpahalin sang suspek ang biktima sa abandonado nga balay. Tungod luyag sini nga magtulog didto pagtapos sila nga nag-inom-inom. Pagkaaga nasapon na lang ang biktima nga wala na sang pangibabaw nga panapton kag nagmala na ang dugo sang biktima. Pila sa wala nga dughan ang naagom sang biktima, nadakpan sa hot pursuit operation sang kapulisan ang suspek nga nag-ako man sa krimen. Mga kapuso, ungka flyover, wala na sang DPWH-6 nakitaan sang vertical displacement pila ka adlaw matapos gimbuksan sang mga motorista. Si Tess Ordales nakatuto. Apat kadlaw humalin sang ginbuksan sa four-wheel vehicle sa inner lane sa ungka flyover. Halin nila sa 6 to 9 sang aga kag alas 4 sang hapon to 8 sang gabi, wala sang na-monitor nga paghulag o vertical displacement ng DPWH-6. During sa traffic, nag-survey kita as to the elevation. As to elevation ang gina-check sa subong, kung may vertical displacement pa nga na ma-observe. We have the basis sa aton nga mga desired points para makasiling nga wala sang displacement. Pananglitan nga may makitaan nga paghulag ag ahensya base sa surveys, ginayon nga sa reduhan ng flyover sa mga motorista. Ginatag man ni Oropel nga mabudayan sa pag-control sa mga nagalabay nga salakyan kung pasugtan ang hingyo sa Pavia Traffic Management nga pataaso ng height sang vertical clearance halin sa 2.3 meters. Nag-put up kita sa height limitation para masiguro ta nga wala si may gaagi na naglagko masalakyan. Kung ni-reach out na, basi hindi na natin ma-monitor ang consideration sa light vehicles. Samtang sunod naman sa heads ang Iloilo City PSTMO dako nga bulig kuntani kung buksan bilog nga adlaw ang flyover. Kami kung i-open the whole day round nas pabor. Pabor gid sa amon. So again, depende gyapon kay DPWH. Sa tahon naton kung ano ang results ng 1 week, no? Upod kay Romel Porquia, Tess Ordales. 1 Western Visayas. Pila ka mga estudyante sang Lawaan National High School naghublag protesta agud ipanawagan ang pagpahalin sa ila principal. DepEd Antique nagpahayag nga kinahanglan patun-an ang hingyo sang mga estudyante. Ini ang gitutukan ni Tess Ordales. Hini ang singgitan sa masobra 5 kagatos ka mga estudyante sa Lawaan National High School nga nagprotesta. Nakasuksok ang mga inis ang itom nga t-shirt kag may dalaga placard sa nagapanawagan sa gustisya sa nagakatabo subong sa eskwelahan sa idalom sang principal nga si Venus de Viña Nietes. Ang hinapanawagan sa DepEd nga isaylo na sa ibang nga eskwelahan si Nietes. Ginaaligar sang presidente sang Supreme Secondary Learners Government nga nagapang bully, nagapamahog, nga nagapang abuso sa posisyon si Nietes. Dugang pa sa tagreklamo halos tanan nga organisasyon ginpauntat sini. Wala man kuno ginapakayo mga guba nga classrooms kagamit. Nagatambak man kuno mga resolusyon nga ginapapirmahan sa opisina sang principal. Pilalang kuno diri mga aktibidades kuntani sa bulutuan. Ang tanan lamang nga mga activities ang napasa naman. Ginakontra gid na naman. Nambalad pa kami ka division nga minor case lang. Di ko nga minor case man at ginapabayaan na lang kami, di ba? Sa side naman nagrally na kami para mabatian ang aman nga voice. Ang Iloy nga si Inday makapamatuod kuno nga naging mas subo ang kabuhi sa mga estudyante sa idalom ni Nietes, lakip ng iya anak. Ang bisan ako, nag-graduate lang ng bata nga sa grade 12. Wala na bala mabatsagan ma'am ang kalipay sa Lawaan National High School. Tungod nga ang anda nga mga GS prom ginaanoin mang nahimuan na resolution para nga mapirmahan kang principal pero wala na gina-approve. Samtang first year college na subong ang anak ni Tess sa pangamat-amat wala nga nag-recover sa inagyan sa isa sa mga manunudlo sang bulutuan. Ginreklamo kuno ni Tess sa talatapan ni Nietes apang wala sang aksyon. Wala gid ma'am. Wala to aksyon. Ara gid siya ma'am. Pagbukas niya sang gawang, sila niya busy ako. Sarado sang gawang. Sobrang sakit bilang parent. Kaya concern ako sa welfare. Nakalabot na sa igtalopangon sa kalkalde sang baduang panawagan sa mga estudyante. Ginkumpirma man sini nga masobra 5 kagatos na ka mga estudyante ang nag-transfer sa eskwelahan agud makalikaw kay Nietes, bagay nga yagi nakasubo. Masakit no? Nga inang mga parents nga ini mga students would suffer too much. Isa sila ka problem nga kung diri lang sila tani sa Lawaan National High School naga eskwela ma-monitor sa parents.
wala na sila sing gastuhon kay malapit sa ilang mga puluyan. May mga manunudlo man nga ginapahayag apektado sa pagdumala ni Nietes sa pangwala mga ini nagpa-interview sa kahangawa nga makaapekto ini sa ilang trabaho. Samtang sa press conference, nagdepensa si Atty. Elizabeth Filazol, legal officer sang DepEd Antique, nga wala sang kamatuoran nga wala nagagiho ang DepEd. Ginathag sini nga nag-ugat ang tanan sa 2019 kung sa rin mayara sa kumplikto sa dungan ni Nietes sa mga manunudlo rason nga nagrekomendar ang Civil Service Commission sa grievance machinery procedure agud makayo pakuntari ang issue. Pero sang 2022 wala naging madilelago ng procedure. Our attention was called by the Civil Service and a Civil Service decision on the matter was released. No, that we have no other choice but to comply and reinstate Ma'am Nietes. Why did the Division of Antique return Ma'am Nietes to Lawaan National High School despite the problem? Simple answer, that is in compliance with the directive of the Civil Service Commission. Nagpasalig man ang DepEd Antique nga nalakip sa administrative complaint nga subong pending sa DepEd 6 ang ginpalabot nga concern sang kabataan. Samtang ang hingos ang kabataan nga sa iluhon sang bulutuan si Nietes ang kinahanglan patunan suno sa DepEd Antique. Ginting huwaan sang news team makakuha ang bahin ni Nietes apang subok na ka-work from home ini kag wala man nagasabat sa mga mensahe. Upod kay Romel Porquilla, Pes or Dallas. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, NFA 6 nagsugod na sa pagpatuman sang mas mataas nga pagbakal sang humay. Pila ka mangunguma wala gihapon sang plano nga magbaligya sang humay sa NFA. Nga ayhan, ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nagpatuman na sang mas mataas nga pagbakal sang humay ang National Food Authority 6. Ang 19 pesos buying price ang dry palay, gindugangan sa maximum nga 4 pesos. Samtang ang 16 pesos nga presyo sang wet palay, may dugang nga 2 pesos. Ang gindugang nga balor ginatawag nga buffer stocking incentive o kon BSI suno sa ahensya. So magtaas ang income ng farmers na at the same time, makatulog sila sa ilang produkto sa NFA. Suno sa NFA 6, nagabaton man sila bisan manabo pa sa isa kasako sang humay nga ibaligya sang mangunguma. Sa piyak sini wala sang plano ang pila ka mangunguma nga magbaligya sang ila humay. Wala gid siguro sir. Iti balan mo. Amo dira kami gakuha sa mga ginabakala mo nga abono sa misuki namon nga mga miller. Hindi. Perdi ti ugahon pati sulang ko taho. Sa tunga sang mahal nga presyo sang bugas, panogyan sang NFA nga magkinot sang kanon. Kung may mo magtikaan kita, tama-tama lang. Wala man kita sang mabilin, wala kang mapanong sa aton. Upod kay Romel Porquilla, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Bao sa pagka nakapuso sa Bacolod City, 15 anyos nga pasahero. Ginaligar nga ginhurikap sang isa ka lalaki sa ginasakyan sini nga jeep. Suspect nakuhaan pa sang video sa biktima. Yaring balita ang atong gintutukan. Sa sini nga video nga kuha mismo sang 15 anyos nga si alias Janina. Makita ang pag-iping sang lalaki sa iya sa jeep nga nagabiyahe takuling kahapon sang hapon. Ginaligar sang grade 10 student nga ginhurikap siya sa lalaki nga yara sa video. Ang insidente ang nagdala sa kakulba kag trauma sa biktima. Sa front seat sang jeep ang biktima sa nagasakay ang lalaki. Apisar nga yara ini sa tupad sang driver, wala kuno ini nakapangayo sang bulig bangod sa kakulba. Yung ato gapangalot sa blahaw. Pero ang iya kamot ara sa akon nga chest. Diri na yun, no. Gina-press siya, hindi way siya gapangalot. Kulbaan ko, gapangorog ko, lako kabalo sang ubrahon ko. Malapit sa Police Station 6 na naog ang lalaki. Sa nakabot na ini sa iya puluyan, gilayon nga nagpanugid siya pamilya ang biktima sa natabo sa iya. Ang bago, ginaano ko man sa iya, wala pero hindi ako mahikap. Pero ginaano, yagi-yagihapon, ginasulod, yagi-yapon. Dasig sa makita. Wala kay para hindi na siya makabiktima sa ibang pang students. Tugas sang kaugot.
Ginpost sa pamilya ang laragway sa lalaki sa social media. Kung ara lang ko, bika kung ara, masambot lang basi matamparusan ko siguro ko na mo nag-inimo sa bata ko. Ginpost ang itsura naman sa Facebook mo. Kaya para man makita, man bala sa mga estudyante, kung makita nga mo ang persona, naman likawan nila dayon. Do bata, yun na to gani si ang manghod ko, tapos amon pa tong obrahon niya siya. Natala ng ipaidalom sa counseling ang biktima bangod sa natabo. Nagpasalig ang Women and Children Protection Desk sa Police Station 1 nga aktuhan na natabo nga isa kasahi isang pagpangbastos. Bukas man ang Regional TV sa bahin sang natudlo suspect. Opod Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Sa iban pang balita, rumble sa mga kalalakihan sa Smallville Complex na huli kam. Insidente kag seguridad sa iban pang balay ilimnan ginatutukan na sa karon sang kapulisan. Ini ang gintutukan ni John Sala. Ang pagsinadya, nabuslan sang paglinupad sang inumol. Ang ini nga mga kalalakihan nagpakita pa sang abilidad nga hindi dapat pagsundan. Ang pagrambol sa mga kalalakihan ang nagluntad sa guwa sa isa ka bar sa Smallville Complex sa Mandurriao, Iloilo City. Suno sa Mandurriao Police, sa sulod pa lang kuno sang bar, may hindi na pag-intindihan ay ang magtimbang nga grupo. Duwa ka involvado nga grupo, ginpagwa nila para nga hindi na maka-damage or maka-create sang disturbance within dra sa sulod sang ilang bar. Nagaling tungod siguro sa nakainom na ang duwa ka grupo lagi na punggan. Sa pagpang-usisa naman sa kapulisan may lapses o kung kakulangan ang tagdumalahan sang bar sa natabo. However, may nakita kami nga mga gamay nga mga lapses sa part sang management or even sa mga guards nga mag-contain sa duwa ka grupo. Amo na nga may pagsupaganay na natabo. Sunod sa Task Force on Morals and Values Formation, ila pag-imbestigaran ang natabo, ilabi na ang pagserbe sa gihapon sang ilimnon sang isa pagid ka establishmento sa lugar, apisar nga hubog na ang mga natungdan nga kalalakihan. Gusto naman kuwagin ang site sang ang bahin sang establishmento. Kami ara sila nga ginhatag nga mga commitment sa kanila trenyas. Manumduman nga nagpa-comply sa mga Memorandum of Undertaking ang City Government sa mga bar kag establishmento na tuhoy sa ilang mga tikang o brahon agud makalikaw sa nasambit nga mga kinagamo. Upod kay Hans Dischetto, John Sala. 1 Western Visayas. Ari, good news! Senior citizens nga makalabot sa 80 kag 90 anyos makabaton sang cash gifts. Cash gifts, dako nga bulig suno sa pila ka senior citizens. Hibaloon sa pagtutok ni Kim Salinas. Hindi lang mga centenarians sa makabaton sang cash gifts kundi pati man ang mga senior citizens nga makalabot sa edad nga 80 kag 90 anyos. Ini matapos nga ginaprobahan sang Senado ang hagna tuoy diri. Sa idalom sa ginaproponer nga hagna, makabaton sang 10,000 pesos sa makalabot sa 80 anyos. 20,000 pesos naman ang mabaton sa makalabot sa 90 anyos. Ang ini nga cash gifts ang dako nga bulig suno sa pila ka senior citizens. Bakal rin sa mga mga maintenance bulong Amo mo lang ginagawa, tamon mo. Makadako bulig kaya wala naman drama. Igudang na ta. Ay kadako puras ka naman nga tanan karako kang baraklion bulong. Kung magmasakit ka, makaroon kang mga bulong, mga pagkaon mo. Ginaabi-abi man sang DSWD Region 6 ang pag-aproba sang Senado sa hagna para sa katigulangan. That is a very positive nga development because naintindihan naton nga damo sang tang kinahanglanon ng aton nga mga lolo kag lola. So whatever assistance or gift or incentive is given to them, that is a positive nga development. Suno sa DSWD 6, Centenarians Act pa lang ang naimplementar sa rehiyon. Sa datos, mayara sang 313 ka centenarians sa Western Visayas. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Naging special ang 25th birthday celebration ni Miguel Ted Felix sa Pudong Fans. Isa kasimpleng programa ang preparar para kay Miguel nga na-touch gid sa efforts sa iyang mga fans. Mas naging masadyang celebration sa nagabot na si Isabel Ortega. Gari ang Isabel fans, support man sa Voltes 5 Legacy Stars. Hindi lang sa acting kundi sa hosting, excellent band si The Missing Husband star Rocco Nacino. Sa mga episodes ng Fast Talk with Boy Abunda, si Rocco ang nag-intro matapos nalay si Tito Boy Abunda. Nangin masanya ginang episode kung sa rin ginsunlog pa si Tito Boy nga chutayan lang inimangin The Missing Host.
Tapos, anay bilang Gilbert nga kontrabida sa maging sino ka man si Juancho Trevino, bangod lighter side ang iyagin flex samtang yara sa isa ka shoot. Makitaan sa iyo latest IG post nga nagahataw sa pagsaot si Juancho kag nagakanta-kanta pa. Ang fans naman sa palibot nahamot sa aktor. Syempre mismo si Juancho nahamot man sa iya nga ginahimo nga sing and dance. Samtang yari naman ang mga eksena nga nimo dapat mamiss sa maging sino ka man. Matapos buligan ni Dino si Carding, mangin mag-abyanay na bala sila nga duha, pero ang kontrabida sa palibot makaapekto bala sa pagkakilala ni Carding kay Dino. Inakagiban pa ang maaksyon kakilig scenes ang bantayan sa maging sino ka man si Jimmy Talababar pagkatapos ang 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga puso, makita sa video nga ini ang pag-unungay ukon pagbululigay sang mga manugbaligya nga matap ng kalayo sa naglutad ni sunog sa bahin sa merkado sa Barangay Marcelo, Banuas, ang Calatrava, Negros Occidental. Siyam ka sols ang nasunog na himo sa light materials. Sunod sa Calatrava BFP, nakakuha na sila sa ebidensya agud matumod kung ano kag kundi naghalin ang kalayo. Naglabot naman sa 2.4 million pesos ang inisyal nga danyo sa ginbilin sang sunog. Nagpasalig man ang Calatrava LGU nga magabulig sa mga nasunugan. Nagba kami ng mga sample para i-submit naman sa laboratory naman para ma-confirm kung ano ito ginali na sunog. Mga kapuso, padayon pa ginamonitor ang low pressure area sa GWA sang Philippine Area of Responsibility. Ulihi ini nga nasiplatan masobra 1,600 kilometers aminhan sidlangan sang Eastern Visayas. Suno sa pag-asa manubo ang tsansa sini nga mangin bagyo apang posible nga magsulod sa par sa mga masunod nga adlaw. May tsansa man makaapekto sa pungsod ang trough o kon extension sini sa pilakabahin sang Luzon. Padayon man ang pagluntad sang habagat nga makaapekto sa western section sang Southern Luzon kag Visayas. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa liwat sang pagulan sa Aklan, Capiz, Iloilo, Antique, Guimaras, kag Negros Occidental. Posible ang mabaskog nga ulan sa pila ka lugar, gani mangin alerto gihapon sa baha o kun landslide. May tsansa man sang pagulan sa nabilin nga bahin sang pungsod. Oh, sorry na kuno. Makapuso konduktor nga nagpang body shame sa estudyante nga pasahero nagapaayo nga untata na ang pagpangyaguta sa iya sa mga netizen sa social media. Yaring balita ang atong gitutukan. Asod-asod ang pagpangayos ng pasahero sang konduktor nga si Richard Amor sa social media account sa nahalitan sa iya pagpangyaguta sa pasahero. Apang ang ini nga maakto ni Amor ang wala nakapahumok sa baladsyagon sa netizens sa padayon ang pag-ulan sa negatibong nga reaksyon batok sa iya. Gani, nagdesisyon ini nga maglikawanay. Apang ang hinyo sini nga untata na ang pagbash sa iya sa social media. Ang ako nung sir nga panawagan sa mga nagabasa ko nga mansindihan nila patawaran ng usapan ng sala. Mapaway ko dyan sir kay damogin ng ako ng utak subong nabudlay ako subong kag nahuyaan ko. Bangod sa natabo, ipaidalom sa Bacol City LGU sa Character Training Development ang matinawo sa modernized jeep. Kung masundan pa ang kanging hitabo, hindi ko namang duha-duha ang alkalde nga disiplinahon ang maini, ilabi na yung ginasulong positibong imahen sa syudad. May mga additional cases nga na-file sa aton, then we will make the appropriate action. Patawag naman na sila to the extent of the law that we can penalize them, we will. Dapat mayroon na sila orientation and training sa tanan ng mga conductor kag drivers nila. That's mandated sa ilang. Samtang sini nga semana, ginapaabot ng mabaton sang RSJ Transport Lines ang show cause order gikan sa Regional Office 6. Hatagan kahigayunan ang konduktor kag tag-iya nga ipatag ang ilabahin. Ginasikir man sa LTO kung kumpleto sa papeles ang kompanya kasubong sang conductor's license. Nga kinahanglan naton mapamatian na sila ang magtimbang ng bahin para nga at least dira kita makapataw man kung ano ang nagakaigo nga sanction para sa ila. Ang makaangay psychology students naman sang biktima nga si Lani ang nagpabutyag sang suporta sa iya. Ginahangkat sini ang publiko nga ipaluntad ang empathy sabay luhusgahan ng isa ka persona sa episikal nga hitsura. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.
Comelec Region 6 nagakinahanglan sang ginabulubanta 50,000 ka manunudlo para sa eleksyon. Iloilo City Comelec nagpasalig nga hindi maapektuhan sang eleksyon ang katungdanan sa mga manunudlo. Ini ang gintutukan ni John Sala. Hindi na bago kanday Ma'am Regina kag Ma'am Julie ang magserbe sa eleksyon. Masobra 20 katuig na sila nga kabahin sang electoral board, mapa-national, local o kun barangay elections man. Daw na namian man kami kay siyempre nang daw na anad na bala kami sina nga obra namon kay sa tanan nga mga government employee kami gid ang ginakuha gid ang mga teacher mo kay ang amon obra dira nang kumbaga daw sanay na kami sa amon obra ina. Apang suno kay Ma'am Regina, apisar nga may ginabaton nga sweldo sila sa pagserbisyo tag sa kaeleksyon sa pagkamatuod lang kulang kuno ini kun basehan ang ila stress kag kakapoy dugang pa ang peligro sa ila kabuhi. Actually, ang ginabayad, hindi magit siya makakompensate sang amon nga ginaano as a Board of Election Officers. Kaso lang, kaya this is part of our ng obligation as a teacher to serve as BEI. Pero siling nga makakompensate, it's not. Because syempre, sir, ang kulba mo during that time sang election, hindi na siya ka-trespasser. But because, again, of our obligation as a teachers, so we need to tackle that obligations. Pila lang sila sa mga ginubulubanta 2,000 ka mga manunudlo nga i-hire sang Iloilo City Comelec nga magaserbisyo sa BSKE sa Oktubre. Sa bugos nga rehiyon, yara sa 50,000 ka mga manunudlo ang ginalantaw sang Comelec Region 6 nga magserbisyo sa eleksyon. Prioridad ang pag-hire sa mga public school teachers apang suno sa Comelec. Not related siya sa candidates sa barangay election kag sa mga watchers sa mga candidates kundi siya i-assign sa polling place bilang isa ka membro sa electoral boards. Good news naman para sa mga manunudlo bangod halin 4 tubtub 6,000 pesos nga sweldo tag sa kaeleksyon subong magabato na sila sang 8 tubtub 10,000 pesos depende sa mga enrolyo sa electoral board. Dapat mahatag within 2 weeks after election nga ma-release ang ilang honorarium. That is already a law mandated. Obligado ang Comelec na ma-release na. Samtang nagpasalig man ang Comelec na hindi maapektuhan ang klase sa mga estudyante sa pag-umpisa sa pagpanghanda sa mga manunudlo nga magaserbe sa eleksyon. Magasugod ang training sa mga manunudlo September 30 tubtub October 14. Upod kay Hans Dischetto, John Sala. 1 Western Visayas. Ginbuksan sang San Beda Red Lions ang kampanya sini sa season 99 sang NCAA Men's Basketball pinagi sa tambak kakadalagan batok sa Arellano Chiefs. Sampang ginpatigayon sa PhilOil Eco Oil Arena alas 12 ng hapon, ginluto sang Red Lions ang Chiefs sa score nga 85-61. Napilian niya best player of the game si Jacob Cortez sang Red Lions nga nakatigayon sang 16 points, 3 rebounds kag 5 assists. Nagapadayon naman ang Game 2 sa tunga sang San Sebastian Golden Stags kag Mapua Cardinals sa subong nga mga tinion. Ang hinampang sa NCAA Men's Basketball ang malantaw live sa GTV kag sa live streaming sang NCAA Philippines Facebook page. Mga kapuso, 90 days na lang, Pasko na. Mahimo ninyo malantaw ang ini nga episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Kag sa aton mga puso diri sa Western Visayas kag subong man sa aton mga puso abroad, madamo gid nga salamat sa padayon nga pagtutok. Ako naman si Eden Priato. Kapuso, mag-isa kita kaghibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Jethro Charlatan, ini ang 1 Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.